GR. Number 23828 Siyam January 2021. Noong ika-28 ng Hunyo taong 2013, nagsampa ng reklamo ang empleyado para sa illegal dismissal at monetary claims laban sa kumpanya, na ngayon ay nagpalit na ng pangalan. Sa kanyang position paper, isinalaysay ni empleyado na siya ay tinanggap ng kumpanya noong Hunyo taong 2011, at pumirma ng 5 buwang kontrata sa pagtatrabaho sa Manpower Agency. Sa kabila ng pag-expire ng kontrata, nagpatuloy ang empleyado sa pagtatrabaho para sa mga kumpanya. Noong Abril taong 2013, kumalat ang balita sa mga tauhan na 5 sa mga naunang empleyado nito ang nanalo sa kanilang kaso sa korte. Pagkatapos nito, ang paymaster ng kumpanya ay nag-atas sa mga manggagawa na pumirma ng 5 buwang kontrata sa pagtatrabaho, mga blankong papel, at mga voucher. Dahil sa takot na ma-terminate ang kanilang trabaho, karamihan sa mga empleyado ay pumayag, gayunpaman, may ilan sa kanila na tumangging pumirma. Upang suportahan ang kanyang mga pahayag, sinabi ng empleyado na siya ay isang regular employee sa kumpanya mula noong siya ay nagsilbi sa kanila sa loob ng 2 taon pagkatapos ng pag-expire ng kanyang 5 buwang kontrata, at na siya ay nagsagawa ng mga gawain na kinakailangan at kanais-nais para sa karaniwang negosyo na plywood ng kumpanya, pagmamanupaktura at marketing. Iligal siyang na-dismiss matapos tumanggi siyang pumirma ng bagong 5 buwang kontrata sa pagtatrabaho, mga blankong voucher, at mga papeles. Bukod dito, isinumite ng empleyado ang ilan sa kanyang mga payslip upang patunayan na binayaran siya ng arawang sahod na 155 pesos, malayo sa ipinag-uutos na minimum na arawang sahod. Hindi rin binayaran ang empleyado ng holiday pay, 13th month pay, service incentive leave pay, at overtime pay. Nais ng empleyado na maibalik sa tungkulin at mabigyan ng back wages. Sa kanilang panig, sinabi ng kumpanya na pumasok sila sa isang kontrata sa Manpower Agency, isang lehitimong job contractor, na sertipikado ng Department of Labor and Employment, DOLE, para sa supply ng mga manggagawa na magsasagawa ng iba't ibang trabaho sa mga lugar ng produksyon at opisina. Pumirma ang agency employee ng contract agreement bilang project worker mula ika-24 ng Enero taong 2013 hanggang ika-24 ng Hunyo taong 2013. Pinatunayan ng manager ng Manpower Agency na ang empleyado ay manggagawa ng Manpower Agency na ang trabaho ay tinanggal dahil sa ang pag-expire ng kanyang kontrata. Kaya, ang manggagawa ay hindi isang empleyado ng kumpanya. Siya ay tinanggap ng Manpower Agency para sa isang partikular na gawain. At ang kanyang mga sweldo ay binabayaran ng Manpower Agency. Dahil hindi empleyado ng kumpanya, hindi siya maaaring tanggalin ito, at hindi rin siya maaaring mag-claim ng sahod at benepisyo mula sa kumpanya. Upang magsimula, ang kasunduan sa pagitan ng Manpower Agency at ng kumpanya ay pinasok noong ika-22 ng Enero taong 2013, epektibo hanggang ika-22 ng Enero taong 2014, at nagsasaad na ang Manpower Agency ay dapat mag-supply ng mga manggagawa sa kumpanya upang magsagawa ng iba't ibang trabaho sa mga lugar ng produksyon at opisina. Napansin namin, gayunpaman, na nagsimulang magtrabaho ang empleyado para sa kumpanya noong Hunyo taong 2011, nang direkta siyang nag-apply ng trabaho sa kumpanya, at pinirmahan ang kanyang kontrata sa pagtatrabaho sa loob ng opisina ng kumpanya. At ang kontratang pinirmahan niya ay sa Manpower Agency bilang employer ay hindi napatunayan dahil hindi ipinakita ang dokumento bilang ebidensya. Dahil dito, walang susuporta sa alegasyon na ang empleyado ay tinanggap at pinagtatrabaho ni Manpower Agency. Bukod dito, ang kasunduan sa pagitan ng kumpanya at Manpower Agency ay nagpapakita na ang obligasyon ng huli ay tanging magbigay ng mga manggagawa at wala ng iba pa. Ang kontrata sa pagitan ng kumpanya at ng agency ay hindi ang huling salita kung paano ang mga nakakontratang manggagawa ay may kaugnayan sa prinsipal at ang sinasabing kontratista. Ang relasyon ay dapat na masuri batay sa kung paano sila aktwal na gumagana. Maliban sa hubad na alegasyon ng kumpanya at pagpapakita lamang ng mga sertipiko ng pagpaparehistro upang ipakita na ang Manpower Agency ay isang lehitimong kontratista ng trabaho, wala nang ibang patunay na nagpapakitang ang Manpower Agency ay may malaking kapital o pamumuhunan na gagamitin sa pagbibigay ng mga serbisyong kinontrata.
Ni hindi ipinakita na ang manpower agency ay nagbigay sa mga manggagawa nito ng mga kasangkapan o kagamitan na kinakailangan upang may seguro ang mga serbisyong kinakailangan ng kumpanya. Sa kabaligtaran, idineklara ng empleyado na ang mga manggagawa ay gumagamit ng mga makina na pag-aari ng kumpanya sa paggawa ng plywood. Dahil dito, ang manpower agency ay hindi maaaring ituring bilang isang independenteng negosyo na may sariling kagamitan, at paraan na may kakayahang magsagawa ng paggawa ng plywood ayon sa hinihingi ng kumpanya. Ang pagkakaroon ng malaking kapital o pamumuhunan ay kailangan sa pagpapatunay ng pagiging lihitimo ng isang kontratista. Ang isa pang tiyak na tagapagpahiwatig ng labor-only contracting ay ang katotohanan na ang kontratista ay hindi nagsasagawa ng kontrol sa mga sinasabing empleyado nito. Ang karapatan ng kontrol ay tumutukoy sa karapatang nakalaan sa taong para kanino ginagampanan ang mga serbisyo ng mga contractual na manggagawa, upang matukoy hindi lamang ang layuning makakamit, kundi pati na rin ang paraan na gagamitin sa pag-abot sa layuning iyon. Sa kabilang banda, pinatunayan ng empleyado at hindi tinutulan ng kumpanya, na itinalaga sa kanya ang mga sumusunod na gawain, receiver sa makina na ginagamit upang alisin ang balat ng mga troso. 2. Spreader machine operator ng plywood finish assembly department. 3. Operator ng core cutter sa seksyon ng produksyon. At 4. Pagtatambak at pagtitipon at pagsunog ng mga labi ng kahoy. Hindi may kakaila na ang mga tungkulin ng empleyado ay may kinalaman sa paggawa ng pangunahing produkto ng mga kumpanya, ang plywood. Kaya, ang kanyang mga tungkulin ay kinakailangan at kanais-nais sa karaniwang negosyo at kalakalan ng kumpanya. Bilang karagdagan, ang mga makinang pinamamahalaan ng empleyado ay pag-aari ng kumpanya. Gayun din, ang mga pinuno ng kumpanya sa mga seksyon, kagawaran ang nagturo at nagsanay sa empleyado sa paggamit at pagpapatakbo ng mga makinarya. Panghuli, ang paymaster ng kumpanya ang nagbayad ng kanyang sahod. Maliwanag, ang manpower agency ay isang supplier lamang ng manggagawa na walang sapat na capitalization at kagamitan upang isagawa ang produksyon at paggawa ng plywood bilang mga independenteng aktibidad, hiwalay sa kalakalan at negosyo ng kumpanya, at walang kontrol at pangangasiwa sa mga kinontratang tauhan. Ang manpower agency ay isang labor-only contractor. Mayroong 3 partido sa isang lehitimong relasyon sa pagkontrata, ibig sabihin, ang kliyente o kumpanya, ang kontratista o agency, at ang mga empleyado ng kontratista o agency. Sa trilateral na relasyong ito, ang kumpanya ay kumokontrol sa kontratista at sa kanyang mga empleyado base sa mga pinakahuling resulta o output ng kontrata. Ang kontratista, sa kabilang banda, ay kumokontrol sa kanyang mga empleyado hindi lamang sa mga resulta na makukuha, ngunit tungkol sa paraan ng pagkamit ng resultang ito. Ang malawakang kontrol na ito ng kontratista sa mga empleyado nito ay nagreresulta sa relasyon ng employer-empleyado sa pagitan nila. Sa isang labor-only contracting situation, ang contractor ay nagiging ahente lang ng principal. Direkta man o sa pamamagitan ng ahente, kinokontrol ng kumpanya ang mga resulta gayon din ang mga paraan ng pagkamit ng ninanais na mga resulta. Sa labor contracting, walang contracting, at walang contractor. Mayroon lamang kinatawan ng employer na nagtitipon at nagsusupply ng mga tao para sa employer. Dahil ang empleyado ay itinuring na employee ng kumpanya, sinisilap natin ngayon ang isyu ng kanyang pagkatanggal sa trabaho. Ang mga regular na empleyado ay maaari lamang tanggalin kung may makatarungan o awtorisadong dahilan. Ang pasanin upang patunayan ang wastong dahilan para sa pagpapaalis, at na ang empleyado ay nabigyan ng angkop na proseso, ay nasa employer. Dito, iginiit ng kumpanya na na-terminate ang trabaho ng empleyado dahil sa di umano'y expiration ng kanyang kontrata. Gayunpaman, nasabi ng korte na ang empleyado ay nagbigay ng trabaho para sa kumpanya na kinakailangan at kanais-nais sa pangunahing negosyo nito ng pagmamanupaktura at marketing ng plywood sa loob ng higit sa 1 taon. Dahil dito, siya ay isang regular na empleyado at ang kanyang pagkakatanggal ay dapat para lamang sa isang wastong dahilan, at hindi maaaring dahil lamang sa pagtatapos ng kontrata. Sa talang ito, nabigo ang kumpanya na magbigay ng alinman sa makatarungan, o awtorisadong dahilan para sa pagwawakas ng trabaho ng empleyado. Alinsunod sa Artikulo 279 ng Labor Code, ang empleyado ay may karapatan na maibalik sa posisyon na hindi nawala ang seniority.
Pagbabayad ng mga back wages kasama ang mga allowance at iba pang mga benepisyo, o katumbas ng pera mula sa araw ng pagtanggal hanggang sa oras ng aktwal na pagbabalik trabaho, o kung hindi na posible ang muling pagbabalik. May karapatan ang empleyado sa separation pay na katumbas ng isang buwang sweldo para sa bawat taon ng serbisyo hanggang sa katapusan ng hatol na ito.